Hi guys, for today's video, magbiyahe na naman tayo from Cavite to Cagayan de Oro. This is actually my second time doing a land trip going home. Pero so far, ito na yung pinaka-challenging. Bukod sa malubak na daan at matinding traffic, hindi na namin nasilayan ang ganda ni Mayon. Kusog magkaayo, kusog na yung ulan. At pagdating pa ng Matnog, ang haba ng pila dahil walang roro na patawid sa liluan. So, samahan nyo kami sa aming biyahe. Kasama ko dito ang aking kapatid at ang kanyang pamilya. The car. Bigla na naging plano namin. Kaya hindi talaga plansadong oras kami mula Cavite. Ang original na plano sana, makalis kami ng alas 2 ng hapon ng Sabado para maaga pa lang ay nasa biyahe na kami. Pero dahil sa mga last minute preparations at konting abala, gabi na rin kami tuluyang nakabiyahe. Road trip na ito kahit late. Yung dalawa ay mahasaya sana. Para malabanan ang antok at pagod, minabuti naming makinig ng music at rap habang nasa biyahe. Mahigit 13 oras pa kasi ang lalakbayin namin papuntang Matnog, Sorsogon, kaya kailangan namin ng pampagising at good vibes sa daan. Ang ko siguro na suspend. Yun lang yung chocolate candy sa OTS Sige lang, okay lang. Pampaano lang yan, dito Kabs. Dalawa yan Kabs, dalawa. Pa-forward na lang po dito, sir. Okay. Asa na tayo? Quezon. Sa province of Quezon tayo guys. Madilim nga lang. Wala kang masyadong makikita sa daan. In 400 meters, turn left onto Pagbalao Bypass Road. So, okay. Alright guys, update tayo. Andito tayo ngayon sa akyat na tayo sa Bitukang Manok. Ayan, part pa rin ng Quezon Province. Alas 12 ng madaling araw nang marating na namin ang Bitukang Manok sa Quezon. Medyo madilim ang bahaging ito ng Quezon kaya dapat dahan-dahan lang. Tahimik ang paligid, puno ng kurbada, puro ulap at ambon sa daan. Walang ilaw, kundi yung galing lang sa headlights natin. Ramdam mo talaga yung lalim ng gabi. Basta, mag-ingat lang kayo dito banda. Huwag magmadali, kasi medyo mahaba pa ang biyahe. Ay, kapang ang camera. Dito na yun sila, diba? Kabantay tanong. Alright, nandito na tayo guys sa Bicol region. Nasa gateway to Bicolandia na tayo. Paglagpas namin sa gateway to Bicolandia, huminto ako sandali para kumain. Gutom na rin ako sa haba ng biyahe. Sa ganitong oras, parang tumitigil ang mundo. Wala kang maririnig kundi ang tunog ng makina, ang mahinang ambon sa windshield at ang buntong hininga ng pagod. Tinitignan ng dilim ang mga ilaw sa malayo, parang alitap-tap. Napaisip din ako, ang layo na ng narating natin, pero marami pang tatahakin. Sa bawat liko, may pangamba, pero may tiwala rin. Sa bawat hinto, may pahinga, pero may dasal ding sana ligtas tayong makakarating. Morning guys, today 5 a.m. Anong oras na? 5:20 a.m. Nasa Ragay na tayo. Medyo nag-power nap kami ng mga 30 minutos doon sa bago magragay kasi
Hindi na talaga kaya. Power nap lang, and then ngayon moving na naman tayo. Back on the road naman tayo. Diretsuhin na natin ito hanggang Matnog Port. So 6 hours na lang, 300 kilometers away. ETA is 11:54. Na to sa Star Saragay. Guys, just an update. Nakalagpas na tayo ng Legazpi. Ito na tayong Sorsogon. Yung ano niya sa may roof rack. Ay, yung talaga may roof rack talaga yun. Ako naman yung passenger princess ngayon. Buong gabi ako buong gabi ako nag-drive. Time check is 9:49 AM. So may 3 oras pa tayo. May 3 hours and 30 minutes pa tayo to Sorsogon. ETA is 1:26 PM. Medyo masama ang panahon sa mga oras na to. Gusto pa naman sana makita nila Tutong ang ganda ng Mayon Volcano. Sayang nga lang kasi nakatago sa ulap. Wala man lang silip kahit onte. Pero ayos lang. Baka sa susunod na land trip makikita rin nila. Si Tutong na lang daw mo siya. Mas malinaw, mas maganda. 1, 2, 3. Ipanumpa kong ditikabiyaan upagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong digyo ko mabuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Whoa, whoa, kanimo lang. Ngayon, nasa Irosin na kami. Malapit na rin kami sa Matnog Port. Excited na rin ang lahat kahit puyat, gising pa rin. Sana pagdating namin sa Pantalan, hindi masyadong maalon. At sana rin makasakay agad kami ng barko papuntang Visayas. Ano siya? Katong mga papers. Ano sa man ang dalhon? Imong katutanan. Anong kailangan, Caps? Imong pan. License. Maupad. Maraming siguro. Oh. Saan yung license? Katong kuan, katong Xerox lang. Sige. Oo. One rider party list. 221 and 221 and 219. David Alvin, window 3 and 4. Akala namin pagdating sa one-stop shop ng Matnog ay magkakakuha na agad kami ng ticket. Yun pala, mahaba ang pila. Umabot kami ng halos 7 oras sa paghihintay. Wala kasing barkong bumibiyahe papuntang Visayas. Hindi dahil sa may LPA or low pressure area, kundi dahil nagbawas o nagminus ng biyahe ang mga pasahero at truck mula Matnog. Apektado kasi ng kasalukuyang pagkukumpuni ng San Juanico Bridge, kaya limitado rin ang galaw ng mga sasakyan sa kabila. Nakakapagod at nakakainip pero wala rin kaming magawa kundi maghintay. Ganito talaga pag nasa biyahe, minsan kahit anong plano mo may aberya pa rin. Pero ang mahalaga, ligtas kami at tuloy pa rin ang paglalakbay. Okay, finally nasa Matnog Port na tayo. After 6 or 7 hours of waiting. Yan, Monaco's Guard yan. Yan.
we will find you want. No, it's okay. Goods na. Yan na to, pila na to diha. 20. You have arrived. Who is not wearing a seatbelt? Ah, di ba iba yung business ng mga dump truck? Ah, iba sila eh. Alright, pipila na tayo. Ma'am, good evening po. Ano po resibo? Ito po. Montenegro. Witness naman na po mga kay puro Montenegro. Dito po. Very good. Dito mag-inatras. Finally, pagkatapos ng kahaba-habang biyahe mula Cavite, narating na din natin ang Matnog, Sorsogon. Sa wakas, andito na tayo sa dulo ng Luzon. Ngayon ay sasakay na tayo ng barko patawid ng Visayas. Iba talaga ang pakiramdam. Pagod man ang katawan, nakakagan din sa puso na malapit na tayo sa pupuntahan. Ang daming dinadaan ng pagod, pila, ulan at antok. Pero lahat ng yon sulit kapag naalala mong bawat kilometro ay papalapit na tayo sa ating tahanan. Whoa.